Huli lang lubos na si Zaraina dahil bata pa lamang siya nang mamatay sa aksidente ang kanyang ama't ina. Kaya naman naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi maganda ang naging trato sa kanya nito. Palibhasa ay malayong kamag-anak na ito ng kanyang yumaong ama. Kung kaya't ang pagtulong nito sa dalaga ay mayroong kapalit. Masahol pa sa isang katulong ang turing sa kanya ni Aling Gina. Wala rin sa oras ang pagkain nito at madalas kung hindi tira-tira ay malapit nang mapanis ang nakakain ng dalaga. Zaraina! Zaraina! Malakas na tawag ni Aling Gina sa dalaga umagang-umaga. Dali-dali namang napatayo at lumapit ang Noy naglalabang dalaga sa nanggagalayiting tiyahin. Tiyang, bakit po? Tanong ng dalaga habang ipinupuna sa kanyang dastar ang basang kamay. Anong bakit ka dyan? Sabay hila ni Aling Gina sa buhok ng dalaga. Aray po, Tiyang. Nasasaktan po ako. Talagang masasaktan ka sa akin kapag nabalitaan ko na nakikipagkita ka pa sa Jason na yan. Bukod sa hampas lupa ang mga yan, alam mo namang mortal kong kaaway ang bruhang nanay nun, hindi ba? Tapos ay makikipagrelasyon ka pa doon? Galit na sabi ni Aling Gina sa dalaga. Para sabihin ko sa iyo, Zaraina, hindi kita kinupkup dito para lumanti lang. Bawat butil ng kanin na kinakain mo ay dapat mong paghirapan. Ano kasi na swerte? Ulitin mo pa at malaman kung ginagawa mo pa rin yon, ay may kalalagyan ka talaga sa akin. Banta ni Aling Gina kay Zaraina. Si Jason ang kababata ni Zaraina at nobyo rin ng dalaga. Ngunit lihim lamang ang kanilang relasyon dahil sa mortal na magkaaway ang kanyang tiyahin at ang ina ng binata. Kung ano man yung dahilan, ay hindi na inalampan ng dalaga basta't mainit ang dugo ng dalawa sa isa't isa. Kung kaya naman ang relasyon nilang dalawa ay pilit nilang itinatago, ngunit sadyang maraming kismosa sa kanilang lugar. Kung kaya't nakakarating kay Aling Gina ang lihim na pagkikita ng dalawa. At dahil doon, ay napagbuhatan siya ng kamay ng kanyang tiyahin, dahilan upang magpasi siyang umalis na lamang sa puder nito sa tulong ng kanyang nobyong si Jason. Diyos ko naman, Jason, kahit isang tuka na nga lang tayo, nagdala ka pa ng isa pang palamunin. Galit na sabi ni Aling Clarita sa kanyang anak. Nay, maawa naman po kayo kay Zaraina. Wala na po siyang ibang mapupuntahan eh. Pinagbubuhatan na po siya ng kamay ni Aling Gina. Paliwanag ng binata sa kanyang ina. Dodoblehin ko na lang po ang pagtatrabaho ko para naman po may pangdagdag tayo sa pangangailangan natin dito sa bahay. Pumayag lang po kayo na dumito muna si Zaraina, sabi ng binata sa kanyang ina. O siya, ano pa nga bang magagawa ko? Nandiyan na yan. Hoy iha, lilinawin ko lang sa'yo hindi kami mayaman, okay? Kaya ibig sabihin nun ay tutulong ka sa lahat ng gawaing bahay dito. At kung may pagkakataon, maghanap ka rin ng trabaho para hindi ka pabigat sa anak ko. Opo, tita. Sagot na lamang ni Zaraina sa ina ni Jason. Umismir ang pagmamukha ng matanda nang marinig ang tawag sa kanya ng dalaga. Mabuti na yung malinaw. Sabay talikod ni Aling Clarita sa dalawa. Zaraina, pagpasensyahan mo si nanay Mabait naman yon. Pag nakuha mo na yung loob niya, magkakasundo rin kayo niyan. Hayaan mo, kakausapin ko ulit siya, sabi ni Jason sa dalaga. Sa una nga, ay maayos ang pakikitungo ni Aling Clarita sa dalaga dahil sa pakiusap na rin ng kanyang anak si Jason, lalo na't may kasamang pag-ipit ng pera sa matanda. Ngunit nag-iiba ang ugali nito sa tuwing nadidistino ang binata sa ibang lugar dahil sa trabaho nito bilang isang pahinante ng isang truck company at lingguhan lamang kung umuwi ito sa kanila. Hoy! Sigaw ni Aling Clarita kay Zaraina. 6:00 na ng umaga Anong oras mo balak na bumangon dyan? Abay tanghali na Nakahilata ka pa rin dyan. Ano ka, Donya? Bumangon ka na dyan at marami kang labada ngayon. Utos niya sa dalaga. Agad namang nag-asikaso na si Zaraina upang sundin ang iniutos ng kanyang biyanang hilaw. Ang labada kasing sinasabi ng matanda ay ang mga labada nito sa kanyang pinaglalabhan sa iba't ibang mga bahay na iniuwi niya lamang upang ipalaba ang lahat ng iyon sa dalaga. Bilisan mo dyan. Kailangang matuyuin ngayong araw dahil kung hindi, malalagot ka talaga sa akin, sabi pa ng matanda sa dalaga. Sumunod na lamang si Zaraina kahit imposible na matapos niyang lahat ang mga iyon
lalo na't mano-mano ang paglalabang kanyang ginagawa. Ganun pa man, ay pinilit niyang matapos ito, kung kaya't 8:00 na ng gabi, ay nagkukusot pa rin siya ng mga labahan. Hanggang sa inabot na nga siya ng madaling araw, bago niya natapos ang lahat ng labada. Dahil sa sobrang dami ng kanyang nilabhan at nalipasan na rin siya ng gutom, ay hindi kaagad siya nakabangon kinabukasan, kung kaya't galit na naman si Aling Clarita. Pinuntahan niya ang dalaga sa kwarto nito upang gisingin. Natigilan na lamang siya nang makita niya itong nanginginig na tila inaapoy ng lagnat. Nang kanya itong hawakan, ay napag-alaman niyang mataas na pala ang lagnat nito. Ngunit imbes na bigyan ng gamot at pagkain, ay dali-dali lamang tumalikod ang matanda na para bang wala siyang nakita at para bang walang nangyari. Patay mali siya lamang niyang tinungo ang bahay-sugalan ng kanilang kapitbahay at doon nilustay ang mga bayad sa pinaglabhan ng dalaga. Buti na lamang at dumating ang kuya ni Jason na si Enzo, na noon ay galing sa talyer at naabutan niya ang kalagayan ni Zaraina, kung kaya't binalhan niya ito ng makakain at pati na rin ng maiinom na gamot. Maya-maya pa ay pinawisan na ito at bumaba na rin ang lagnat. "Maraming salamat Kuya Enzo ha," sampit ni Zaraina sa binata. "Anong thank you? May kapalit yun oh. Isang araw tingnan mo, sisingilin din kita," sabi ni Enzo sa dalaga, sabay ngiti na may kahulugan. Dahil masama pa ang pakiramdam ng dalaga, ay hindi niya na nga inintindi ang sinabi ni Enzo. Ang importante sa kanya ay nakainom na siya ng gamot. Friday naman na ngayon, bukas ay uuwi na rin naman na si Jason. Kahit papaano ay makakahinga na siya ng maluwag dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang nobyo. Ngunit gabi ng Sabado ay nakatanggap siya ng text message mula sa binata na hindi ito makakauwi ngayong linggo dahil may tinatapos silang gawain. Nakaramdam ng lungkot si Zaraina dahil sa nabasa niyang mensahe. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil trabaho iyon. Iniisip na lamang ng dalaga na para sa kanilang dalawa ang trabahong iyon ng kanyang nobyo. Total ay magaling na naman siya, ay makakabalik na siya ulit sa paglalabada. Linggo ng gabi. Maagang natulog si Zaraina dahil sinabihan siya ni Aling Clarita na kailangan niyang gumising ng maaga dahil marami ulit siyang lalaban kinabukasan. Kaya naman ang dalaga ay nagpahinga na sa kanyang silid. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakapasok sa kanyang silid si Enzo, ang kuya nitong si Jason. Lasing na lasing ito at may daladalang patalim. "Sige, subukan mong sumigaw at itatara ko sa itong patalim na to," sabi ng lalaki sa dalaga habang nakatutok sa kanya ang kutsilyo. "Huwag mo akong sasaktan, Kuya Enzo," umiiyak at nagmamakaawang sabi ng dalaga sa lasing na binata. "Hindi ka masasaktan, basta't sumunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na maniningil ako? Pwes, ngayon na yun," sabi ng lasing na binata sa dalaga. Walang nagawa ang dalaga dahil bukod sa may patalim ito, ay wala namang tutulong sa kanya sa bahay na iyon. Tuloy-tuloy ang agos ng luha ng dalaga ng gabing iyon. Kung kasama lang sana niya ang kanyang nobyo, ay hindi mangyayari ang kahiyupang ginawa ng kuya nito sa kanya. Lumipas ang mga araw, pinilit ni Zaraina na mamuhay ng normal sa piling ng pamilya ng kanyang nobyo. Ngunit dahil napakahirap, ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang pag-uwi ng kanyang nobyo sa kanilang bahay. Nasimula noong huling mag-text ito na hindi na makakauwi, ay hindi na ito nakapag-text pang muli sa kanya. 3 linggo na ang nakakaraan mula nang huli silang makapag-usap. Sa isip-isip ng dalaga, marahil ay busy lamang ito sa trabaho at wala nang oras para mag-text. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lamang itong umuwi sa kanila. Laking gulat na lamang ng dalaga dahil may kasama itong ibang babae at pinakilala ito sa kanya ng nobyo bilang pinsan nito. Ngunit iba ang kutob ng dalaga. Hindi na lamang niya ito inintindi. Ang mahalaga sa kanya ay nakauwi na ang kanyang nobyo. Ngunit kabaliktaran ang kanyang inaasahan. Ang dating si Jason na maalalahanin sa kanya ay nagbago na. Para na rin itong kanyang ina kung tratuhin siya. Mainitin ang ulo at hindi makausap ng maayos. Simula nang umuwi ito sa kanilang bahay, ay hindi pa sila nakakapag-usap ng sila lamang dalawa. Ang dahilan nito ay kailangan niyang ipasyal ang kanyang pinsan dahil malapit na itong umalis papuntang ibang bansa.
Nauunawaan naman niya iyon. Gustuin man niyang sumama sa dalawa para makabanding ang mga ito, ay hindi niya naman magawa dahil panay ang tambak ng mga labada sa kanya ni Aling Clarita. Hanggang sa isang gabi, habang tinatapos niya ang kanyang labada, ay naisipan niyang magpalit ng damit dahil magkahalong pawis na at tubig ito. Tinungo niya ang kanilang silid ni Jason at doon ay nakita niyang magkatabing natutulog ang kanyang nobyo at ang sinasabi nitong pinsan nila. "Mga hayop kayo!" Galit na sabi ni Zaraina sa dalawang nakahiga. Dahil doon ay agad na napabalikwas ang dalawa sa gulat. "Zaraina? Magpapaliwanag ako," sabi ni Jason sa dalaga. "Anong ipapaliwanag mo? Yang kabubuyan mo?" "Hindi ako nakapag-aral, Jason. Pero hindi ako tanga. Alam kong hindi mo pinsan ng babaeng yan. Mahal lang kita kaya pinili kong magbulag-bulahagan. Kahit alam ko na ang lahat ng tao dito sa bahay niyo ay alam ang ginagawa mong kalokohan, ay tiniis ko yon. Pero masakit pa rin pala na makita mismo ng dalawang mata ko. Hayop ka, minahal pa naman kita. Ang akala ko ay iba ka sa kanila, pero tulad ka rin pala nila. Mga wala kayong puso, manloloko ka." Galit na sabi ni Zaraina, habang tuloy-tuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Nang gabi ring iyon, ay nagpasya siyang umalis sa bahay ng kanyang nobyo. Hindi na rin siya pinigilan ng binata. Lumuwas si Zaraina papuntang Maynila, na hindi tiyak kung saan siyang lugar tutungo. Sakay ng bus, ay napadpad siya sa isang simbahan, at doon ay pansamantalang tumigil. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil bukod sa wala siyang pera, ay wala siyang alam sa mga lugar sa Maynila. Nang lumiwanag na, ay nagsimula na siyang maglakad-lakad at naghahanap na siya ng pwedeng mapapasukan. Kahit pagiging tindera, katulong, o kahit anong trabaho ay papatusin na niya. Basta't may matuluyan lang siya at hindi siya maging palaboy-laboy sa kalsada. Uhaw na siya sa kakalakad at nakakaramdam na rin siya ng gutom. Ngunit hindi pa rin siya nakakahanap ng mapapasukan. Tirik na ang araw ng mga sandaling iyon, kung kaya't lalo siyang nakaramdam ng matinding pagkauhaw. May natitira pa siyang 100 piso, ngunit ayaw niya itong bitawan dahil yun na lamang ang natitirang meron siya. Nagsisimula ng umagos ang luha sa kanyang mga mata. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Gutom, uhaw, habag sa sarili, at sobrang kalungkutan sa gitna ng matinding sikat ng araw. Maya-maya pa ay tuluyan na ngang umagos ang luha sa mga mata ng dalaga. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan pa siya ng mga tao. Basta't ang alam lamang niya ay galit siya sa mundo dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Dahil sa sobrang pag-iisip, ay hindi niya namalaya na may paparating na palang sasakyan. Huli na nang ito'y kanyang mapansin. At ang sumunod na mga pangyayari ay nasa ospital na siya. Ano po ang nangyari?" Tanong niya sa isang matandang nakaupo sa gilid ng kama. "Sa wakas, ay nagkamalay ka na rin, iha." Baka sa mukha ng matanda ang labis na matinding pag-aalala. "2 araw kang walang malay, iha. Nabangga kita noong isang araw, kaya't agad kitang dinala rito. Pasensya ka na, iha, sa nangyari, ha. Sinubukan kong tawagan at makontak ang mga kamag-anak mo pero wala naman akong makitang numero sa gamit mo. Kaya ipinasya ko na lamang bantayan ka hanggang sa magising ka at maging okay ka na," sabing muli ng matandang lalaki. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko rin po nakita na may sasakyan noong araw na yon. Maraming salamat po sa pagdala niyo po sa akin dito. Pero ang totoo po niyan ay wala po akong pambayad." At doon ay muling umagos ang luha sa mga mata ng dalaga. No, iha. Huwag mo nang isipin yung hospital bills. Ako na ang bahala sa lahat ng iyon. Ang isipin mo na lamang ngayon ay gumaling ka at makabalik ka sa pamilya mo, sabi ng matanda. Ngumiti ng mapait si Zaraina. "Wala na po akong pamilya, sir. Ang totoo niyan ay noong araw po na nabunggo niyo po ako, ay naghahanap po ako ng mapapasukan. Kahit ano pong trabaho, may matuluyan lamang po ako," kwento niya sa matanda. Kita sa mukha ng matanda ang pagkahabag sa sinabi niya. "Ano nga bang pangalan mo, iha?" tanong ng matandang lalaki. "Zaraina Reyes po, sir," nakangiting sabi niya sa matanda. "Joaquin Madrigal naman ang pangalan ko."
Pakilala naman ng matanda sa kanya. Naghahanap ka kamo ng trabaho? Pwedeng-pwede ka sa kumpanya ko, iha. Sabi ni Don Joaquin. Ano bang natapos mo, iha? Naku sir, hindi po ako nakapag-aral, pero marunong naman po akong magsulat at magbasa. At doon nga sinimulan ni kwento ni Zoraida ang kanyang buhay sa matanda. Mula nang maulila siya hanggang sa kung papaano siya napadpad sa Maynila. Nakita ng matanda ang sinseridad sa sinasabi ng dalaga. Kung kahit nang makalabas ito ng ospital, ay agad na isinama siya ng Don sa bahay nito. Zoraida, iha, mula ngayon ay dito ka natitira sa bahay ko. Sambit ng matandang Don sa dalaga. Talaga po? Hindi makapaniwalang usal ng dalaga na nagsisimula na namang umiyak. Dito ka magtatrabaho at mag-aaral, sabi pang muli ng Don. Maraming salamat po muli, Sir Joaquin. Tatanawin ko pong isang malaking utang na loob po ito sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang lahat ng pagkakataong ibinigay niyo po sa akin. Mahabang litanya ni Zoraida habang nakayakap ito sa matanda. Pero ang totoo niyan ay mas masaya ang matanda. Dahil sa katauhan ng dalaga ay nabuhay muli ang kaisa-isa nitong anak na babae na namayapa kasama ng kanyang asawa. Sa poder ni Don Joaquin ay nabigyan ng panibagong buhay ang dalaga. Nag-aral ito habang nagtatrabaho sa poder ng matanda. Dahil may angking talino itong si Zoraida, kung kaya't hindi ito nahirapang humabol sa pag-aaral. Nag-homeschooling ang dalaga at nang makatapos ng senior high sa pamamagitan ng pagkuha ng exam para sa mga fast learner, ay agad na nakapagkolehiyo ang dalaga sa kurso kung saan nakalinya sa negosyo ng taong nagtiwala at nagpaaral sa kanya. Hindi kalaunan ay nakapagtapos na nga siya ng pag-aaral at ipinamahala at ipinagkatiwala sa kanya ni Don Joaquin ang kumpanya nito dahil na rin sa kondisyon ng kalusugan ng matanda. Maraming taon na rin ang lumipas nang muling mag-cruise ang landas ni Zoraida at Jason. Sa katunayan ay hindi kaagad nakilala ng binata ang dating nobya. Zoraida? Ikaw na ba yan? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ng binata sa dalaga. Oo, ako na nga ito, Jason. Si Zoraida, yung dati mong nobya na niloko mo lang. Yung babae na pinagmalupitan ng nanay mo. Yung babae na pinagsamantalaan ng kuya mo. Pero salamat sa inyo dahil kung hindi nangyari yon, hindi magbabago ang buhay ko. Pagkasabing yun ni Zoraida, ay tumalikod na ito at umalis at hindi na muling nilingon pa ang dating kasintahan. Nakaalis na nga ang dalaga lula ng kotse nito, ngunit naiwang nakatulala pa rin ang binata. Hindi pa rin ito lubos na makapaniwala na ang dating walang alam at tatangatang nobya na si Zoraida ang kanyang nakita. Paanong nangyari yun? Bulong ng binata sa kanyang sarili habang naglalakad palabas ng gusali kung saan sila nagkasalubong ng dating nobya. Ano yun, Magic? May pagkairitang sabi nitong muli habang papauwi na sa kanilang bahay. Nang araw na matuklasan ni Zoraida ang panloloko niya dito at iniwan siya ng dalaga, ay hindi na rin nagtagal ang relasyon nila ng babaeng sinasabing pinsan nito na kanya palang kalaguyo. Napariwara ang buhay ng binata at walang tumatagal na nakakarelasyon dahil na rin sa ugali ng kanyang ina. Kung kaya't naisipan nilang lumuwas na lamang sa Maynila upang doon ay magsimulang muli lalo na't halos lahat ng kapitbahay nila sa kanilang lugar ay nakakaaway ni Aling Clarita dahil sa panggagancho nito. Wala pa halos isang buwan sila sa Maynila kung kaya't wala pa silang gaanong kakilala roon. Nagpa siya si Jason na maghanap ng trabaho, samantalang ang kuya naman itong si Enzo ay mabilis na nakapasok sa isa sa mga talyer sa lugar na kanilang nalipatan. Hoy, bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Aling Clarita sa anak nang ito'y makarating na sa kanilang bahay. Nay, hindi ka maniniwala sa nakita ko kanina. Bungad ng binata sa ina. Bakit? Ano ba ang nakita mo? Tanong ni Clarita sa anak. Hindi ano, Nay, kung hindi sino. Sino nga ang nakita mo? Iritang usisa ng matanda. Si Zoraida, Nay. Pagkasabing iyon ng binata, ay agad na natigilan ng matandang babae. Sino ka mo? Si Zoraida? Buhay pa pala yung taong yon? Kala ko nilamon na ng lupa ang tangang yun ano naman kung nakita mo siya? Tanong muli nito sa anak. Nay,
Ibang-iba na po si Raina ngayon. Hindi na siya yung walang alam na babae. Nakita ko siya kanina. Mukhang napakayaman na niya at may pinag-aralan. Ang gara ng kotse niya, Nay. At meron pa siyang driver. Tuloy-tuloy na kwento ng binata sa ina. Nang marinig iyon ni Aling Clarita, ay agad na nag-iba ang mood nito at biglang nagka-interes sa buhay ng dalaga. Lalo na't hindi lang basta pera ang meron nito ngayon, kung hindi napakaraming pera. Naku anak, balikan mo na yan. Malay mo ito na yung pagkakataon natin na mambunan ng yaman niya. Nay, sa tingin niyo po ba babalikan pa ako nun? Matapos ng ginawa natin sa kanya? Pag-aalalang sagot ng binatang si Jason sa ina. Anak, ano pa't naging gwapo ka? Kung hindi mo lamang rin naman gagamitin ng tama? O joke ni Aling Clarita sa anak. Samantala, si Raina, iha, okay ka lang ba? Tanong ni Don Joaquin sa dalaga. You look so tense kanina pa. Is everything okay? Kanina ko pa napapansin sa kotse na sobrang tahimik mo ata. Sino ba yung lalaking kausap mo kanina? Nagtatakang usisa ni Don Joaquin. Siya po si Jason, ang dati ko pong nobyo, at siya rin po ang nanloko sa akin noon. May galit sa boses ni Raina ng mga sandaling iyon. Nang marinig iyon ni Don Joaquin, ay agad itong napatahimik. Alam niya ang pinagdaanan ng dalaga sa poder ng pamilya ng lalaking sinasabi ito. At hindi niya nakakalimutan ang pangako nito sa dalaga. Natutulungan niya itong makamit ang hustisyang matagal na nitong inaasam. Huwag kang mag-alala, iha. Sa ngayon ay magpahinga ka muna. Sabi ng Don sa dalaga, habang tinatapik ang balikat nito. Pagpapakitang susuportahan niya ang dalaga, kahit ano ang mangyari. Kinabukasan ay maagang umalis si Jason upang muling balikan ang gusali, kung saan sila nagkita ni Raina kahapon. Nagbabakasakali siyang muling makikita ang dalaga roon. Sakto naman, at may hiring sa building na yon, kung kaya't nag-apply na rin siya ng mga oras na yon. Hindi niya akalain na matatanggap siya kaagad bilang isang messenger. Ayos, okay tong company na to ah. Hindi mataas yung qualification na hinahanap nila. Kahit na high school graduate lang ako tinanggap nila ako. Matutuwa si nanay nito. Masayang ibinalita ng binata sa ina ang nangyari sa araw na iyon. Tuwang-tuwa naman si Aling Clarita sa ibinalitang iyon ng kanyang anak. Pagkalipas ng isang linggo, matapos pa kumpleto ni Jason ang kanyang mga requirements, ay agad na siyang nagsimula sa kanyang trabaho. Doon ay nakilala niya si Eloisa. Napakagandang babae at higit sa lahat ay napakamayaman. Madali silang nagkagaanan ng loob at hindi nagtagal ay naging kasintahan niya ito. Tuwing uwian ay hinahatid siya ng dalaga sa bahay nila. Alam mo Eloisa, hindi ko alam kung bakit mo ako nagustuhan eh. Hamak na messenger lang naman ako. Walang pera. Tapos imbes na ako yung naghahatid sa'yo, ako pa yung hinahatid mo sa bahay namin. Nahiya na nga ako sa'yo eh. May sinseridad na sabi ni Jason sa dalaga. Ano ka ba mahal? Wala yun. Mahal kita. Kahit ginagawa ko to sa'yo. Hindi na importante sa akin yung mga sinasabi mo. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa. Sabi niyo ni Eloisa. Maraming salamat mahal ah. Tanggap mo ako kahit ganito lang ang katayuan ko sa buhay. Wala akong ibang may bibigay sa'yo kundi ang katapatan ko lang bilang nobyo mo. Maluwalo ang sabi ni Jason sa dalaga. Kaya naman niyakap siya nito ng mahigpit. Tuluyan nang nahulog ang loob ng binata sa dalaga. At sa tingin niya, ito na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Hindi na niya hahayaang mawala pa ang dalaga sa buhay niya. Sa ganoong kalagayan tumakbo ang buhay ni Jason at Eloisa. Hanggang sa isang araw, Mahal, pwede ba akong mag-stay sa bahay niyo? Mas malapit kasi yung house niyo sa opisina natin eh. Nahihirapan na kasi ako mag-long drive. Kung okay lang sa'yo, mahal ha? Tanong na Eloisa sa binata. Sa bahay? Sigurado ka ba, mahal? Pangit ang bahay namin. Saka masikip doon, walang aircon. Baka hindi ka maging komportable doon. Nahihiyang sabi ni Jason sa dalaga. Ano ka ba? Di ba sabi ko naman sa'yo? Basta't kasama kita, walang hindi kakayanin. Sabi ni Eloisa sa binata. Napangiti na lamang ang binata. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Sambit ni Jason. Di kalaunan ay napapayag na ng dalaga ang binata sa kagustuhan nitong tumira sa nobyo. Kaya naman kinabukasan ay agad na niyang dinala ang dalaga sa kanilang bahay.
Walang anong pagtutol kay Aling Clarita nang sabihin ni Jason na doon titira ang nobya nitong si Eloisa. Sa katunayan, ay tuwang-tuwa pa nga ito, lalo na't nabalitaan niyang galing ito sa mayamang pamilya. Nagniningning ang mga mata ng matanda, lalo pat mukhang patay na patay ito sa kanyang anak. Madali lang niya itong mapapaikot at mapapasunod sa kanyang mga gusto. Hindi pa man, ay may plano ng masama ang matandang babae sa nobya ng kanyang anak. Nay, si Eloisa po, nobya ko. Mahal, nanay ko nga pala. Pakilala ni Jason sa dalawa. Hi po tita, bati ng dalaga sa matanda. Naku, huwag mo na akong tawaging tita. Nanay na lang. Total ay doon din naman ang tuloy niyo eh. Nakangiting sabi ni Clarita sa dalaga. Nay, si Kuya Enzo po. Tanong ni Jason. Nako, nasa talyer pa. Mamaya pa ang uwi nun anak. Mamayang gabi pa. Sagot ng matandang babae. Ganun po ba? Nasabi niyo na po ba na dito muna titira si Eloisa? Usisa ng binata. Nako, huwag mo nang intindihin ng kuya mo. Ako na ang bahala dun, okay? Sabing muli ni Aling Clarita. Iha, feel at home ha? At huwag kang mahihiya sa amin. Sabi nito sa dalaga. Nako, maraming salamat po tita. Ay, nanay pala. Nako iha, huwag sabing tita. Nanay na lang. Yan ang itawag mo sa akin mula ngayon. Pag-uulit ng matanda. Ngumiti na lamang ang dalaga. Naging maayos naman ang lahat sa kanila. Hanggang isang araw ay kinakailangan ni Jason na pumunta ng probinsya upang personal na maihatid ang mga dokumentong inutos sa kanya. Mahal, mga 5 araw lang akong mawawala ah. Mag-iingat ka sa pagpasok mo araw-araw ha. Huwag kang mahihiya. Magsabi ka lamang kila nanay kung meron kang kailangan. Bili ng binata sa nobya. Nay, kayo na po ang bahala kay Eloisa ha. Bili naman ni Jason sa kanyang ina. Oo naman anak. Ako na ang bahala sa kanya, huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Aling Clarita. Yun lang at umalis na nga ang binata. Agad namang pumasok na si Eloisa sa kanyang kwarto. Maya-maya pa, ay narinig niyang kumakatok si Aling Clarita. Eloisa anak, pag may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Nasa likod bahay lang ako. Maglalaba lang muna ako ha. Hindi tumugon ng dalaga. Sa halip ay kinuha niya ang lahat ng kanyang mga damit. Malinis man at marumi. At saka pinuntahan ng ina ni Jason. O yan, laban mo. Siguraduhin mong matutuyo yan mamaya ha. Sabi ng dalaga sa matanda. Nagulat na lamang si Aling Clarita sa inasal ng dalaga. Wala pang kalahating oras na nakakaalis ang kanyang anak, ay nagbagong bigla ang ugali ng nobya nito. Ano, magsusumbong ka kay Jason? Sige, subukan mo. Tingnan ko na lang kung sino ang paniniwalaan sa atin ng anak mong baliw na baliw sa akin. Sabing muli ni Eloisa, habang pinagmamasdan ang matandang namumutla sa galit at inis. Hoy tanda, kung inakala mo na mapaperahan mo ako, nagkakamali ka. Alam ko na ang ligaw ng bitukan ng mga katulad mo. Pagkasabi ngayon ng dalaga, ay tinalikuran na niya ang matandang hindi na nakaimik sa pagkabigla sa bilis ng pangyayari. Gustuin man niyang sabunutan at ingot-ngot dito sa batya, ay hindi po pwede dahil tiyak na magagalit si Jason sa kanya at hindi siya nito paniniwalaan. Hoy Clarita, magluto ka na. Gutom na ako. Tawag muli ni Lois sa matanda. Maya-maya pa, ay nakarinig siya ng tunog ng cellphone. Hello mahal? Bungad ni Loisa sa kabilang linya. Okay naman ako dito. Ang bait-bait nga ng nanay mo sa akin eh. Inaasikaso niya ako. Huwag kang mag-alala dito sa bahay. Okay kami dito. Diba, Nay? Sabay lapit ni Loisa ng telepono sa bibig ng matanda upang marinig ang sagot nito. Oo anak. Okay kami dito. Mag-ingat ka dyan ha. Bumalik ka kaagad ha. May pahabol pa sanang sasabihin si Clarita. Ngunit hindi na yun narinig pa ni Jason dahil agad na inalis ng dalaga ang telepono. Subukan mo magsumbong sa anak mo. Tatamaan ka talaga sa akin. Banta ni Loisa. Tumulo ang luha ng matanda dahil hindi nito akalain na sa kanyang edad ay tataratuhin siya ng ganoon ng isang katulad ni Loisa. Hapon na pero hindi pa rin tapos ang matanda sa paglalabada. Hindi niya alam kung bakit hindi halos nababawasan ang mga damit na kanyang nilalaban. Pagod at gutom na ang nararamdaman ng matanda ng sandaling iyon. Tubig lamang ang pamatig niya sa kalam ng sikmura sapagkat tinapon ni Loisa ang natitirang pagkain na niluto niya rito matapos nitong kumain kanina. Kung tutuusin, ay pwede niyang saktan ng babae, ngunit hindi niya magawa.
Dahil nang sabihin nitong ang pinuntahang lugar ng kanyang anak na si Jason ay kakapahamak ng binata, sandaling hindi nito sundin ang iniutos niya. Kaya naman wala nang nagawa ang matanda. Hawak siya sa leeg ng dalaga ng mga sandaling yon. Samantala, naulinangan ng dalaga na dumating na ang kuya ni Jason na si Enzo. Nakainom ito kung kahit dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Dahan-dahang pumunta si Loisa roon at may inalagay na maliit na papel sa wallet ng lasing na lalaki. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga. Sinilip niya ang mag-ina. Tulog na tulog pa si Aling Clarita dahil sa sobrang pagod sa paglalaban nito. Si Enzo naman ay naulinangan niyang papasok na sa talyer. Nang makalis ito, ay muli niyang binalikan ng matandang babae. Nakita niyang nanginginig ito sa taas ng lagnat at humingi ito ng tulong sa kanya. Ngunit imbes na lapitan ito ng dalaga, ay umalis ito at nagtungo sa police station. Maya-maya pa ay may mga pulis na sa talyer kung saan nagtatrabaho si Enzo, ang kuya nitong si Jason. Doon ay may nakuha sa kanyang ipinagbabawal na gamot na nasa loob ng kanyang wallet. Agad na dinala ang lalaki sa presinto at saka ito ay kinulong. Nabalitaan na yun ni Jason kung kahit agad-agad na napauwi ang binata. Kahit hindi pa tapos ang kanyang trabaho roon, sa bilis ng pangyayari ay hindi alam ng binata kung ano ang uunahin. Nadatnan niyang inaapoy ng lagnat ang kanyang inang si Clarita. Hindi niya nadatnan doon ang kanyang nobya. Nang maisugod niya sa ospital ang kanyang ina, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang kuya Enzo, na noon ay nakakulong na. Jason! Ilabas mo ako dito. Wala akong kasalanan. Umiiyak na nagmamakaawa si Enzo sa kanyang kapatid. Kuya, walang piyansa ang kaso mo. Nakuhanan ka ng ipinagbabawal na gamot sa wallet mo. Sinetap lang ako, tol. Hindi sa akin yun. Paliwanag ni Enzo. Kuya, gagawa ko ng paraan. Tatawagan ko si Loisa. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Tinawagan nga niya ang kanyang nobya. Ngunit nakapatay na ang telepono nito. Kaya naman dumiretso na siya sa kanilang opisina. Ngunit napag-alaman niyang ilang araw nang hindi pumapasok ang dalaga. Loisa, nasaan ka ba? Kung kailan kailangan kita, isa ka naman wala. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Jason ng mga sandaling iyon. Napaupo siya sa gilid ng elevator at napayokong umiyak. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Napakabilis ng mga pangyayari. Hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses ng babaeng lumabas ng elevator. May kausap ito sa telepono. Loisa? Tawag ni Jason. Lumingon ang dalaga. Hi Jason. Maluwag na nakangiti ang dalaga na parang walang nangyari at wala silang pinagsamahan. Anong pinagsasabi mong hi Loisa? Bakit bigla ka na lamang nawala sa bahay? At bakit ganyan ka? Ano bang nangyayari? Gulong-gulong tanong ng binata. Si nanay nasa ospital. Si Kuya Enzo naman ay nakakulong. Sambit ng binata sa dalaga. Tapos ikaw ay bigla ka na lamang umalis ng bahay na wala man lang paalam. Tapos ngayon ay nakita kita na parang wala lang sa'yo. Galit na sabi ng binata. Bago pa man makapagsalita si Loisa, ay may pamilyar na namang boses ang biglang nagsalita. Karma, yan ang tawag sa nangyayari sa'yo ngayon at sa pamilya mong mga demonyo, sabi ni Zarayna sa binata. Kumunot ang noo ng binata, sabay sabi ng, Teka, magkakilala kayo? Tanong nito sa dalawa. Oh yes, my dear ex. Loisa is my personal secretary. Hinire ko siya para pumasok sa buhay niyong mag-iina. Loisa darling, sabihin mo na nga sa utong-utong yan ang lahat ng plano natin. Utos ni Zarayna sa dalaga. At doon ay napag-alaman nga ni Jason na plano lang pala lahat ni Zarayna ang lahat ng iyon. Mula sa planong paibigin siya ni Loisa para makapasok sa buhay nilang mag-iina. Sobra-sobrang sakit ang nararamdaman ni Jason habang ikinikwento niyang lahat sa kanyang inang si Clarita ang buong katotohanan. Napayuko na lamang ang matandang babae dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ang may kasalanan ng lahat ng iyon kung bakit naging ganoon sa kanila si Zarayna. Samantala sa Enzo naman, kasalukuyan pa rin ay nakakulong. Hindi man totoo na sa kanya galing ang nahuling ipinagbabawal na gamot, ay nararapat pa rin naman talaga siyang makulong at pagbayaran ng panggagahasa niya noon kay Zarayna. Bagsak at hindi malaman ni Jason kung saan magsisimulang muli. Ang babaeng pinakamamahal pala niya ay isang Juan. Kung kailan nagsisimula na siyang magbagong buhay, ay ganito pa ang nangyari sa kanya. Marahil nga ay karma niya na ito
Tulad ng sinabi sa kanya ni Zaraina, na ngayon ay unti-unti na niyang pinagbabayaran. Sa katunayan nga niya, ni piso ay wala itong si Jason sa kanyang bulsa dahil bukod sa hindi siya pinasahod, ay agad-agad siyang tinanggal sa trabaho. Kahit papaano, ay nabigyan na ng hustisya ang sinapit ni Zaraina. Masaya rin si Don Joaquin sa naging resulta ng plano ng dalaga. Ngunit pinayuhan niya itong hanggang doon na lamang at hayaan niyang ang Diyos na ang bahalang gumawa nito para sa kanya. Ang mahalaga ay nalaman ng pamilya ni Jason, ganon rin ang binata, kung gaano kamiserable ang naging karanasan niya sa poder ng pamilya nito. Napag-alaman rin ni Zaraina na naging bedridden na ang kanyang tiyahin. Sapat na yon sa kasamaang ginawa nito sa kanya noon at hindi na para gumanti pa.